Ikanan ka sa sulod sa panimalay. Ang mga kag-anak, naghihingyaw si mga anak, ngayaon pagkilang ngayaon Diyos, na angay pagkahuhon upang sipag. Magkayaon si mga anak, na namamati sa sabon sa mga kag-anak. Mga anak, na maarang maghatag sa respeto sa kag-anak o sa ikasigaw, para magkayaon si mabinungaho na kinabuhi, nga subay sa kaburot o sa nanon nito. Kita mga anak, danay nakakabatod sa naton mga anak. Kalaging ikalasyon sa katakauhan, sa pagigumang o respeto sa anak. Ang kanahingyaw ang mahingawayin, but rather, we interpret it negatively. Kananay, naging ginarasyon sa atong pagmumag sa anak. Pero kung atong paghunaon, karuyan nila mahingan ko din sa kaupayan, o diri mawala atong pagtuo sa Ginoo. Bisan na ang pangasalaan atong mahimo sa mga kag-anak.
Labaw sa kalanan nga ginihinggap sa mga anak. Ang kinabuhi sa pamilya ngayon pagkakaintindihay, pagbinuligay, ug ang pagkasaray. Ngayon pagkayaon si kalinaw sa sayo kapanimalay. Sugad ang mga nauuhaw nga ato higipit. Ang mga naging kaupod sa pag-aral o sa trabaho nga nauuhaw sintulig kung nagkikinahanglan. Matagal sin konsiderasyon kung yaong nahihimo ng mga kagalahan dan ang mapasayot kung nakasala sa kanya ikasinato. Bilang estudyante, yaong ang kauhawan, adaan kauhaw sa mahiwaron o kauhaw sa pag-intindi. Sometimes, I feel overwhelmed. Siguro dahil at sometimes, labi na magod at exam na. Sa madamang sa dapat atman, memoryahon o intindihon, diri mawawala ang pagdududa sa iyong kalagayan. Kung kaya pa ba? Kung tama pa ba? Kung para ba talaga ang sipin? Danay, maabot din sa kinabuhi ng question na ang kapasidad, abilidad, ug atong purpose sa ating kinabuhi. Pero hindi nakauhaw sa ating kinabuhi. Ang ay lumuong sa Ginoo. Mangano sinulig ug kalinaw para kitingato kung naman ang kanyang maupay ng plano para sa kadasalot sa atin. Bisan nanong pa maatong pagkabangaka, dirikit papabayaan sa Ginoo. Just as Jesus' suffering on the cross led to ultimate redemption, our struggles and sacrifices can lead to significant personal growth and transformation. Iniipipira lang ang mga ginihingyap kung nagkakayaong kauhaw sa kinabuhi sa mga tao. Ayaw ba kahingaliti na sa kalata karuyang mayawagit paghihimuon para mamadugla sa tama ang aton karuyang o kauhaw. Angay natagan simbukas madaadlaw sa kinabuhi ang importansya sa pagiging mainampuon. Kaya ngayon itutluan kit sa pamagin sa angay namon o Lord's Prayer. Nalida sa pag-ampo, una ang paghatag sa pagdayo sa ating Ginoo nga Dios. Pagpangaro sa kinahanglan o pag-ayok na sa tungkol kit sa kanyang gahom kaya ang Ginoo nga Dios ang makakahatag sa atong mga ginaaro kay ang Diyos maluluyo. Siya mudla ang mga kapaton sa ang mga kauhaw. Nag-alpos sin kasakit, nagparaysang sa krus para sa atong kataywasan. Atong paghuna-hunaon bilang mga sumulong ni Kristo. Sino ba kita sa kinabuhi sa ng mga nauuhaw? Kung yaon na nangaro sa atin, intatagan na ba siniksakto ng mga kapaton sa kanyang ipapangaro sa atin? O kung pareho kita sa nakadto si Kristo, nagsasakit na nagbagaw si nauuhaw ako. Yaon pinatun sa kauhaw ni Jesus, pero imbes na mabulong ang kauhaw, natunggan pa ang inabot ng kasakit ni Jesus. Kaya ang dinhatag, mao'y maaslong mapili. Biyaligan sa atin ang kapanahon, nga imbes na makabulin sa nagkikinahanglan, itutugan pa at kapuri na minaantos sa kinabuhi. Angay ka, kalimuhaon na atong mga aksyon o binuhatan, diri maging rason na makawakay sa mga mag-upay na relasyon sa mga magsarangkay o kapamilya, kundi mahimo kita ng instrumento sa kamurayan. Sangli, mga kabuntuan mo kang Kristo, tugtuntaan na kayo sa gahong sa Ginoo. Nagiyaan kit sa angay kapabuhaton sa kadaadlaw. Ngan sa mukong kit sa kanyang gahong, para kita angayan ang ngaranan ng sumulong ni Kristo. Agud mawala ang kauhaw ni Jesus. O Lord, once again, I thank you for what you suffered on the cross. Besides extraordinary pain, you also experienced extreme thirst. All of this was part and parcel of your taking on our humanity, so that you might take away our sin. Dear Lord, in your words, I am thirsty. I hear the cry of my own heart.
flood my soul. I need to be refreshed by your living water. I yearn for your spirit to fill me once again.